Ano pa yung masasabi niyo, ma'am, sa mali-maletang pera nakaw daw sa gobyerno? Hindi ko na kasi alam. Kasi kung mali-maleta naman, wala eh. Kahit naman sabihin natin magreklamo tayo, ganun pa din. Kasi kumbaga, yung pera na ninakaw nila, parang hindi na rin natin mababalik. Kasi kumbaga, ang dami na nag-report, ang dami na rin mga issue na lumalas pero wala pa rin nakukulong. Sa tingin mo ba, panahon na para manawagan kayo ng hustisya para sa lahat na ninakaw sa gobyerno? Oo, panahon na talaga sana. Kaso ngayon, marami tayong mga issue na lumalabas pero wala pa rin talagang action. Ano po masasabi niyo, ma'am, sa mali-maletang pera ninakaw sa gobyerno daw? Ibalik nila kasi yung taong bayan yung naghihirap. Yan lang. Sa tingin mo ba, dapat nang mahustisyahan yung mga ninanakaw ngayon sa gobyerno? Opo, imbis na iponto sa edukasyon nila nila binibis. Parang sariling interest na lang yung pagkukuha nila, imbis na iponto sa mga kabataan. Mahilig po ba kayo, ma'am, para sa mga korap na politiko? Siyempre, na maging maayos yung ating ang kanilang paghawak sa ating gobyerno, di ba? Yun. Yung tamang ano ba yun? Yung tamang paggawa nila sa yung mga yung hawak ng yung mga administratibong kasalukuyan, dapat yung ayos na pamamalakad nila sa gobyerno. Ma'am, sa tingin niyo panahon na po ba para makulong yung mga korap na politiko? Natural, yung hindi maganda yung gawain niya, siyempre, ganun talaga yun. Kung ano yung makabuti, yun ang tama. Balik na lang sa kaban ng bayan para sa taong bayan. Ano na lang. Dapat ba ma'am na makulong, mamatay o ano bang dapat gawin sa mga Parusa korap? na lang yung dapat na gawing parusa sa kanila. Yan na. Anong dapat gawin ma'am? Anong parusa? Kulong or ganun. Ilang linggo gusto niyo makulong? Linggo lang ba o years? Paano po ba? Buhay. Habang buhay para hindi na sila tularan. Mga susunod na mga umuupo. Kasi nagpapahirap sa bawat Pilipino yun. Anong gusto mo ma'am? Makulong, mamatay, death penalty, paano po ba? Siyempre makulong kung bayaran nila yung ginawa nila sa bansa. Kasi kahit yung mga kabataan, sila yung mas apektado. Yung mga nasa laylayan, sila yung mas apektado sa lahat. Sa palagay mo, yung taong nagulo ko, dapat talaga. Siyempre, dito tayo. Ang experience ko dito sa Manila, ang katotohanan. Kung hindi ka dapat gumawa dito ng masama, mga pulis tayo. So, ang dapat ilagay sa tama. Hindi yung tama, dapat ilagay sa tama. Sa palagay ko, dapat lang mananagot para hindi magkakaroon ng gulo, ganyan. Dapat panagutan. Ano yung dapat gawin sa mga korap na politiko, ma'am? Balitan ng buhay at ipagulong-gulong sa... Kasi di ba, ang daming naghihirap na Pilipino, pero puro sarili nila yung iniisip nila. Saan nila dadalhin yung mga kayamanan na yung kinukurakot nila? Pag sila yung namatay. Ganon. Tayo mga ordinaryong Pilipino, nagbabayad tayo ng tamang buwis. Pero sa kanila, yung ginagawa, ninanakaw lang. Kaya nakakalungkot na mismo ang mga leaders natin, walang ginagawa aksyon sa nangyayari sa ating lipunan. Na yung tutuusin, dapat mayaman talaga ang bansang Pilipinas nila. Pero ano nangyayari? Pinagtatakpan nila. Diba? Yan ang masama eh. Ilan ang gumagawa ng mga ganun. Pero lahat ng Pilipino nadadakay. Diba? Tayo, nung sila Marcos, hindi naman sa high school ba ako, elementary, 2.2 billion ang iniwan nilang utang. Ngayon, ilan ang babayaran ng mga susunod na trillion. Ganun, di ba? Nakakalungkot. Minsan talagang mga Pilipino nabubulag na lang. Nagbubulag na lang sila. Kasi, syempre, pagbotohan, syempre, tatanggapin mo. Pero hindi nila iniisip yung magiging kinabukasan. Yun ang nakakalungkot.